Liwat mga hinigugma nga mga kauturan, ako nagapasalamat sa kahigayunan nga kita nangin kaupo liwat sa aton nga Sabbath School lesson. Of course, ari na kita sa katapusan nga mga bahin. Lesson 12 na kita mga otod, kag almost through na kita sa aton nga lesson for this quarter nga ginatagluhan, making friends for God. Before kita mga otod mag-proceed sa aton nga pagtuon, kay ginakilala naton nga ginakinanglan gid naton ang dugang nga kaalam kag ang pagtuytoy sang Dios para nga mahangpan naton sing bug-os ang mga pulong sa aton nga pagtuon. Akon kamo ginapangabay nga magaduko kita sang aton nga mga ulo sa aton nga pagpangamuyo. Magapangamuyo kita. Walay katubtuban kag dalangpan namon nga Dios. Kami nagapasalamat sa kahigayunan nga imong ginhatag sa amon nga makatuon kami sang imong mga pulong. Pabilin ka sa tunga namon, kag kabay, O Diyos, kay ikaw magahatag sang dugang nga kaalam, agod mahangpan namon ang ini nga mga pulong. Kag magagiya ini sa amon, hindi lamang sa pag-aman sang amon kaugalingon sa madali nimo nga pagpahayag sa galom sa mga langit. Apang ini magabulig sa amon, nga kami mangin madasigon sa pag-share sa sininga message sang kaluwasan sa mga katawhan nga malapit sa amon. Ginakilala namon nga sa tapos namon ini nga matun-an, magatabang gid ini sa amon, O Dios, hindi lamang sa amon kaugalingon, apang sa imong iglesia sa pangkabilugan. Pakamayo ang tanan nga mga church members nga nagakonect sa sininga program, kabay nga maangkon namon sig tingob ang imong pagpakamaayo, ginatugyan kag nasaligan namon ini nga mabaton. Bangod lamang sa ngalan ni Kristo nga amon bugtong nga manluluwas. Amen. Na-notice ko mga kauturan, may mga church members kita nga hindi lamang diri sa West Billiang Conference territory, but mga membro nga nagatrabaho abroad, nga nagapadayon sa pagsunod sa atong program. Akon gina-acknowledge, kag gina-greet si Sister Jenny Hondonero dira sa Hong Kong. Masami ko manotice ang imong paghatag sang imong pagpasalamat through sa mga comments sa aton nga program. Sister Jenny, madamo nga pasalamat sa padayon nimo nga pagsunod sa pamati sa aton nga program. Kag of course sa tanan nga mga church members naton diri sa West Visayan Conference, nagkalain-lain nga mga district nga nag-avail sa sining nga program, akon gikamo ginatamyaw kag panginbulahan mga hinigugma nga mga utod. Sa ginhambal ko mga kauturan, ari na kita sa lesson 12, ang aton nga lesson ginatiguluhan, a message worth sharing. Katahom, no? Katahom sang aton nga lesson. Ini sa idalom sang making friends for God nga tigulo sang aton nga lesson for this quarter. Ang aton nga memory text, makita ini sa Revelation chapter 14 verses 6 and 7. Akon pagabasahon. Nagasiling mga hinigog mga uto, then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. And worship Him who made heaven and earth, the sea, and springs of water. Now, manotice naton diri mga utod, bisan sa aton nga memory text, nga matalupangdan naton, nga ang aton nga
lesson for this week, may kang tanan ini mga utod sa katumanan sa event nga sa diin may kaangtanan sa kasaysayan sang pagluwas, or it's about the story of redemption. Proceed kita mga utod sa Sunday naton nga subtopic ginatikuluhan ini Peter's Present Truth Message. Manotice naton for this lesson naton nga sa tagsa kation in the history of this world, no? Matalupangdan naton sa kasaysayan, sa pagtubos nga natabo sa sininga kalibutan, matalupangdan naton nga ang Diyos antes mag-abot ang inang final event, may nagakaigo gid nga warning ang ginhatag ang Diyos. 2 Peter 1:12 nagasiling, "For this reason, I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth." Now, mga utod sa kasaysayan sang pagluwas aton gid natalupangdan nga bisan pa mga utod sa time ni Noah before the flood, ang Dios naghatag sang nagakaigo nga pagpaandam. Kag si Noah mga utod aton natalupangdan nga nagwali agod nga ang mga tawo matagan sa pagpaandam, kag maaman mga utod may kaangtanan sa palabuton nga judgment. Of course, aton natun-an ang panahon nga sa diin dito sa Egypt nga before mag-abot ang gutom or famine for 7 years, ang Diyos naghatag sang warning that there will be that 7 years of plenty. Kag mga utod, this the time ni Joseph nga gingamit sang Diyos as instrument nga ang mga katawhan during the time makahimo sa mga pag-aman. This is about sa kasaysayan sang pagluwas. Agod nga makaaman sila mga kauturan for the coming famine, may ara mga utod sa ginatawag time of preparation. May ara sing time to prepare. May ara sing 7 years of plenty. Of course, matalupangdan man naton during the time of the kings. Sa tion mga utod sang Israel, ang mga leaders ginatagan sa ginatawag warning sa mga sang Diyos through His prophets. May kaangtanan sa palabuton nga pagpukan sang banwa or syudad sang Jerusalem. Of course, before the first coming of Jesus Christ, ang Diyos mga utod aton natalupangdan nga nagpadala sang iyang mensahero nga amo ini si John the Baptist to prepare the way of the Lord. Now, of course, mga utod, Peter, nag-present sang life, death, and resurrection ni Jesus Christ. Mga utod, as the provision nga ginhatag sang Dios sa aton, ang kabuhi ni Ginoong Hesus amo ang ginatawag revelation sang gugma sang Amay para sa sininga kalibutan. Mga utod, nga amo ang maghatag sa aton sang provision sang kaluwasan. Hindi lamang sa aton nga mga church members, apang sa tanan nga makatawhan sa sininga kalibutan, ang Dios luyag nga sila makaambit sang opportunity na makabati sa sining mga pulong. Now, proceed kita mga kauturan sa next subtopic sa aton nga lesson. Ginatikuluhan ini Revelations End Time Focus. Ma-notice naton sa aton nga lesson ang presentation nga sa diin matalupangdan naton nga ang Gospels o kon ang Matthew, Mark, Luke, and John na center ang ilang message may kaangtanan sa second coming. But sa first coming, but the book of Revelation
matalupangdan naton mga kauturan nga ang focus diri ini may kaangtanan na mga utod, not more sa second coming, but sa first coming, but sa second coming. So manotice nato ng Gospels, nag-present, may kaangtanan sa una nga pagbalik, pag-abot ni Ginoong Hesus, but Revelation tells us about the second coming of Jesus Christ. Revelation chapter 1 verse 7, nagasiling, "Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him." Revelation 1 verse 7. Manotice naton sa Revelation, mga hinigugma nga mga utod. Revelation chapters 1 to 12, manotice naton si Ginoong Hesus, the Lamb, or si Ginoong Hesus is seen through the history of the church. Revelation chapter 13 to 18, ini mga kauturan, nagasugid, may kaangtanan, the moments prior to His coming are revealed. So, Revelation 1 to 12, nagasaysay ini nga ang Kordero or si Jesus Christ nagguide sa church sa kasaysayan sang iglesia, si Ginoong Hesus mga utod ara gid nagagiya sa sining iglesia. Amen. Amen mga kauturan. Then second, moments prior to His coming is revealed. Ang mga tagna, ang mga events before His coming, mga utod ginpahayag. Revelation 13 to 18. Revelation chapter 22 verse 7. Hambal mga kauturan sang Dios through sa iya nga alagad, "Behold, I am coming. I am coming quickly. Quickly. Blessed is he who keeps the words of this prophecy of this book." Sa ginhambal ko mga utod, Revelation, na center ang message regarding sa pagbalik ni Ginoong Hesus, sa second coming ni Ginoong Hesus. Chapter 1, pahibalo kita that He is coming. Revelation chapter 22, mga utod, gintakpan ini nga libro mga utod sa paghambal that si Ginoong Hesus magabalik, and ang siya magabalik mga utod, sila niya diri quickly. So, meaning, maghimo kita mga utod sa nagkakaigong pag-aman, kag mga kauturan, i-share naton. Nga hindi lamang kita maaman, but ang message nga ini, aton i-share sa aton mga family members, sa aton nga mga friends, kag of course, sa mga katawhan, nga sarang naton malabot, kag i-share naton ang ining message with urgency because Christ is coming quickly. Mga kauturan, next nga subtopic sa aton nga lesson nga aton natun-an this week, ginatiguluhan ini Revelations End Time Message. As a movement, ang aton nga church mga kauturan, as a movement, gin-commission di Jesus Christ mga utod, gin-commission sang Dios to preach the message sa pag-aman sa mga tauhan sa iya nga pagbalik. Nagapati mga kauturan nga kita mga instrument sang Dios sa pagsugid sa siyang message about His second coming, about the coming judgment. Nagasiling diri mga utod, "Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on earth, to every nation, tribe, tongue, and people." Ato mga kamo dira mga utod, mga church members naton, aton kabigon ining aton dako nga katungdanan, no? Or the responsibility
entrusted to us by God sa aton nga church to preach the message nga si Ginoong Hesus mga utod will come quickly. Magabalik sa madali. Kag aton sugiran ang tagsa katawot. Every nation, every tribe, tongue, and people. Luyag sang Dios mga utod nga ang tanan makaangkon sang opportunity nga makabati sa sini nga message. Kag ang ginhatagan sang dako nga katungdanan, gin-commission to preach this message is our church. Ang Seventh-day Adventist Church, mga kauturan, siling ni Ellen White, Evangelism, pages 119, 120, ako pagkabasahon. In a special sense, the Seventh-day Adventist Church have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the Word of God. They have been given a work of the most solemn import, the proclamation of the first, the second, the third angel's messages. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. Challenge, mga utod. Why, Pastor Reyno, this message is worth sharing? Yes, mga kauturan, because events in connection sa pagbalik ni Ginoong Hesus nagakatuman, Christ will come soon. He will come quickly. Mga utod, amanon nato nato kaugalingon para nga mahanda kita. Kag mga utod, i-share nato din nga message para nga mga tauhan maaman may kagtanan mga utod sa sining dako may event. This is the present truth. Now, of course, ato natunan ang isa ka subtopic ka ginatiguluhan na understanding God's message more fully. Matalupangdan naton sa Revelation chapter 14, verse 7. Nga nagkasiling, saying with a loud voice, another angel, "Fear God, give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Worship Him, who made heaven and earth, sea, and springs of water." Manotice naton mga utod that the message for us, kag aton man i-share mga utod, sa kalibutan, to every kindred, tongue, and people, is mga kauturan may kaangtanan sa pag-worship. Isa sa mga present truth nga ginakinanglan naton subong kag aton iga-preach mga utod is the message mga kauturan ini to worship God. Ang Diyos lang mga kauturan aton natalupangdan kun aton usisaon kag talupangdon ang balaang kasulatan. Siya lang ang takos nga pagsimbahon, takos nga pagdayawon. Halin mga utod sa tion sang creation, sa time sa Eden mga utod, tub-tub gali sa katapusan nga tion, ang Dios mga kauturan amo lang ang dapat nga pagasimbahon. Manotice naton mga kauturan nga ang paghatag himaya sa Dios, luyag sang Dios nga aton siya pagahimayaon, glorify God, to give Him glory sa tanan naton nga aspect sa aton nga kabuhi. Dapat mga utod ang aton paggawi, ang aton mga panghuna-huna, ang aton mga accomplishment, tanan ini mga kauturan maghatag himaya sa Dios. Now mga kauturan, kung aton siya ginasimba, aton siya may ara sige kita ginatawag, may ara kita ginatawag nga close relationship with God. Sa aton pagsimba, mga utod, magaresulta ini sang kabuhi nga masinulundon kag matinumanon sa bug-os nga palatakuran sang Dios. Kay bisan pa mga utod sa Ecclesiastes chapter 12. Nagasiling,
Fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Manotis na aton mga kauturan, ang pagtawag sa aton to fear God, keep His commandments. Kaya amo ini ang bugos nga katungdanan na aton mga utod. Kag ang aton pagkamatinumanon. Sa tanan nga aspects aton nga kabuhi, mga hinigugma nga mga kauturan, matuman lang kung may ara kita mga utod, hapiit nga pagpakig-angot sa aton nga Dios. Now mga kauturan, Sabbath is actually isa sa mga kamaturan, subong mga utod, nga kinanglanon in our preparation is to understand, mga utod, ang kamaturan na hinungod sa adlaw ng idupuhoy. Because Sabbath is the heart, no? Amo ini ang tagipusoon sang pagsimba, no? Yes, mga utod, Exodus chapter 20, diri mga kauturan matalupangdan naton ang sugo sang Dios. Di kasiling, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in 6 days the Lord made heavens, and earth, the sea, and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Meaning, mga kauturan, when we worship God, we observe the sacredness sang adlaw nga ikapito nga mong balaan nga adlaw, we are actually worshiping God. We honor Him. We acknowledge nga ang Diyos, mga kauturan, amo ang nagtuga sang langit kag sang duta. We worship God. However, mga kauturan, luyag sang yawa nga amo ang nga ma-divert ang attention. Gusto sang yawa, mga kauturan, nga malipatan sang tawo, malipatan naton ang pagkasagrado sa sining adlaw, sa sining adlaw may kapito. Kay luyag sang yawa, mga utod, nga hindi naton makilala ang Diyos, nga siya amo ang manunuga, siya amo ang mga kauturan, nagpromisa nga mag-sustain sa aton. Sa tanan nga tion, sa bagay mga kauturan, He introduced a counterfeit Sabbath, nga amo ini ang naunang adlaw, amo ini ang Domingo, mga utod. A counterfeit Sabbath, para mga utod ma-divert ang aton attention, ma-divert ang attention sa kalibutan, sa pagkilala sa Diyos, nga amo lamang ang takos nga pagasimbahon, because siya amo ang creator, siya amo ang manluluwas, mga kauturan, kag siya, mga utod, amo ang mag-sustain sa aton. Actually, mga kauturan, sa amon nga worship discussion, sa amon nga group discussion diri sa opisina, mga utod, katahom sa mga discussion regarding sa aton nga lesson, kagluya ko mga kauturan i-share ang mga ideas ang mga workers diri sa conference, mga utod, ang mga panguna-una sa akon mga kaupdanan. Sila, mga kauturan, nag-provide sa additional point sa aton nga lesson, nga mga utod, ang Sabbath hindi lamang mag-remind sa aton sa kay Ginoong Hesus as the Creator, kag siya, mga utod, takos nga pagkasibahon sa tanan nga tion. But when we observe faithfully the sacredness of the 7th day Sabbath, aton pagkasibahon ang Diyos, mga kauturan, we can find rest. Sa ilabi na gid sa sining tion sang kapipitan, sa tion sang kapigaduhon, mga utod, affliction, mga utod, when we worship God on the 7th day Sabbath, mga utod, set sang Diyos, mga utod, we can find rest there in Jesus Christ. Amen? Katahom sa sini, mga utod.
Matthew, mga utod, nag-provide sa ato sa information, sila ni Jesus Christ, "Come unto me, all ye who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Na mga kauturan, ang kaaway, hindi nalipay sini, kasi sa tanang itiyon, mga utod, we will worship Him, but instead, mga utod, gusto sa nyawa nga i-divert ang attention sang tao, mga utod. So, introduce sa ginatawag, isa sa mga theory nga introduce niya, mga utod, agod nga ma-divert ang attention sa mga katauhan is the theory of evolution. However, mga utod, in the final day, sa end time, ang church naton, the movement, the Seventh-day Adventist Church, mga utod, mag-present, mag-hatag sa ginatawag message to worship God and to give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Siya lang ang takus nga pagasimahon. I appeal sa inyo, mga autodira, let us be consistent sa aton pagkamatutom. Let us always worship Him. Nga sa tanan nga aspects sa aton nga kabuhi, ini mga kultura naghatag, paghimaya, pagdayaw sa iyang ngalan. And let us share this message, mga utod, because time of His coming is near. Madali na lang gid, mga utod. He will come quickly. Mga utod, isa sa mga subtopic nga ito natunan, ginatiguluhan, God's final appeal. Kaya makita nato ini sa Revelation chapter 14 verse 8, nagasiling, "And another angel followed, saying, Babylon is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication." Matalupangdan naton diri, mga kauturan, nga since the beginning, may duha lang mga kauturan kag ginatawag forces. Persa sa Dios, ag persa sa kaaway nga among yawa, the church, the true church, and the apostate church, mga utod, the true worship, mga kauturan, nga representaran, mga kauturan, sang worship in Jerusalem. However, mga kauturan, mention diri, mga utod, ang ginatawag false system of worship nga gina-representaran in the Bible, mga utod, sang Babylon. Kag matutis naton, mga utod, that even sa time sang Old Testament, nga ang Dios wala nagpukan sang Babel, mga utod, nga nag-represent sa ginatawag man-made or man's way of earning salvation. Babel, the Tower of Babel. So mga kauturan na ginhulat ni sa Dios nga mahuman adtong Tower of Babel, then He destroyed. In the end time, mga utod, the Babylon in Revelation, mga utod, nagarepresent sang false system of worship. Magabot at simple, mga utod, mga labot gid sa ginatawag limit nga ginalaw sang Dios, mga kauturan. Then Babylon will fall. Siling, mga kauturan, Revelation chapter 14 verse 18, "And another angel followed, saying, Babylon is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication." Mga utod, then another angel followed them, saying with a loud voice, "If anyone worship the beast and his image, and receives his mark on his forehead and on his hand, he himself shall also drink the wine of the wrath of God, which is poured out full strength in the cup of his indignation. He shall be tormented with fire, brimstone, in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb. And the smoke of her torment ascends forever and ever. And they have no rest day and night who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name." Revelation chapter 14, verses 9 to 11. So, manotice natin diri, mga kauturan. But from the start,
mga utod, ang mga katawhan sa Diyos, it appears nga many times naka-experience sa affliction, persecution, mga utod, but in the book of Revelation, sa katapusan, Christ will come, mga utod, to harvest, meaning mga kauturan, sa pagluwas sa mga faithful nga mga katawhan, kag siyaman mga kauturan magalaglag sa mga malauton. Manotice naton that Babylon nga nagarepresent sang false system of worship. Nga na sentro mga utod sa ginatawag self, pride, and selfishness. Kag mga kauturan, idolatry, and of course, mga kauturan, immorality will be defeated during the second coming ni Ginoong Hesus. Mga kauturan, this is the message nga aton, para sa aton, hindi lamang para sa aton, but i-share naton sa iban, mga utod, para nga makatawhan sa ginhambal naton kagina mga utod, every nation, kindred, tongue, maaman para sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa aton. Ako ginhambal mga utod, ang ato nga church, ginhatagan sang commission, agod mga utod sa pag-aman sa mga katawhan para sa sining dako nga event nga amo ang second coming ni Ginoong Hesus. Let us all participate sa paghimo mga utod because this message is worth sharing, mga kauturan. To end sa aton nga lesson, si Ellen White, Counsels for the Church, pages 58 and 59, nagasiling, God has called His church in this last day, as He called ancient Israel to stand as a light in the earth by the mighty cleaver of truth, the messages of the first, second, and third angels. He has separated them from the churches and from the world to bring them into a sacred nearness to Himself. He has made them depositories of His law and has committed to them the great truth of prophecy for this time. The three angels of Revelation 14. The three angels of Revelation chapter 14, mga kauturan, represents the people who accept the light of God's messages and go forth as His agents to sound the warning throughout the length and breadth of the earth. Mga kauturan, I hope nga aton hangpan ang aton nga lesson for this week. Kaaglabaw sa tanan, the message mga utod para sa aton personally, nga maaman kita mga utod para sa sining dakong event, the second coming ni Ginoong Hesus. Kag mga utod, let us always honor God, glorify His name sa tanan nga bahin sa aton nga pagkabuhi. Mangin matunumanon sa iya mga utod, ma-establish naton ang aton maayong relasyon dira sa kay Ginoong Hesus. Kag ini mga utod, baga result sa aton aktibo nga pagpakigbahin sa bulaton sang church, sa paghimo sang mga hilikoton. Kagimuon naton ini with urgency because He will come quickly, agud nga maaman mga utod ang mga katawhan sa iya nga pagbalik. Kabay mga utod, ang Dios magapakamayo sa aton, buligan kita niya mga utod, nga kita tanan maaman sa iya nga pagbalik, kag aton mga kauturan mabuligan nga ma-share naton ang ining message sa iban. Ang Dios maga-bless aton nga tanan. This is my prayer.